Sa lupain ng Egypt, isang bayan ang nakaluhod sa tanikala ng pang-aalipin. Natakot ang hari dahil ang mga alipin ay dumarami. Isang utos ang ibinigay. Lahat ng sanggol na lalaki dapat mamatay. Ngunit may isang ina na tumangling sumunod sa kamatayan. Tatlong buwan niyang itinago ang lihim na buhay. Hanggang sa dumating ang sandali ng pagpapaubaya. Inilabalagay sa wantibo sa agos ng ating patay. Inilagay niya ang sanggol sa agos ng kapalaran. At mula sa malayo, may matang nagbabantay. Isang prinsesa ang papalapit sa ilog. At doon niya natagpuan ang isang sanggol na umiiyak. Sa kabila ng utos, pinili niya ang awa. Isang batang babae ang naglakas loob magsalita. At ang ina ay muling niyakap ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang landas ay patungo sa palasyo. Tinawag siyang Moises. Isang batang hinubog sa dalawang mundo. Lumaki siyang prinsipe sa gitna ng karangyaan. Ngunit hindi niya alam kung sino talaga siya. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang katotohanan. Prinsipe ba siya o alipin? At ano ang kanyang magiging kapalaran? Sa bawat hampas, may galit na unti-unting nabubuo. Subay! Isang eksena na hindi na niya kayang sikmurain. Pinipigilan niya ang sarili, ngunit hanggang kailan? Tumingin siya sa paligid. Walang saksi. At doon nagbago ang lahat. Sa isang iglap, sumiklab ang karahasan. At sa kanyang kamay, may isang buhay na nawala. Biglang pumasok ang takot sa kanyang puso. Tinakpan niya ang kasalanan sa ilalim ng buhangin. Inakala niyang mananatiling lihim ang lahat.
Ngunit may isang salita ang sumira sa kanyang mundo. Alam na nila. At mabilis itong kumalat parang apoy. Isang utos ang ibinigay. Siya ay papatain. Iniwan niya ang lahat at naglakbay sa kawalan. Isang prinsipe ngayon ay isang takas. Ngunit ito pa lamang ang simula. Sa gitna ng kawalan, muling bumangon ang isang takas. Hanggang sa may nakita siyang balon sa gitna ng disyerto. Pagod uhaw at halos mawalan ng pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ay muling ginulo. Hindi na siya prinsipe, ngunit nananatili ang kanyang puso. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Tinanggap siya ng isang estranggero. Sa wakas natagpuan niya ang pahinga. Iniwan niya ang nakaraan at nagsimula muli. Dito niya natagpuan ang pag-ibig. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Mula sa trono, naging isang pastor. Paulit-ulit na araw, tila walang pagbabago. Ngunit sa katahimikan, may naghihintay. Isang bundok na magbabago sa kanyang kapalaran. Hindi niya alam na may naghihintay sa kanya roon. Isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Isang apoy na hindi nauubos at isang tinig na magbabago sa mundo. Sa gitna ng dilim, may apoy na hindi nauubos. Hindi ito pangkaraniwang apoy. At mula sa apoy, may tinig na nagsalita. Tumigil siya sa takot at pagkamangha. Hinubad niya ang kanyang sandalyas sa banal na lupa. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno.
At si Moises ay natakot tumingin. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. At ikaw ang aking susugiin. Sino ako para humarap sa hari? Sa nagliliyab na palumpong, tinawag siya ng Diyos. Ako, At nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa katuparan. Sa iyo ako sa bawat hakbang. Ano ang aking sasabihin sa kanila? Ako nga. Iyan ang aking pangalan, magpakailanman. Babalik ka sa Egypt. Ilalabas mo ang aking bayan mula sa pagkaalipin. Isang utos na magbabago sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Ang isang takas ay magiging tagapagligtas. Matapos ang tawag, siya ay bumalik. Hindi na siya tumatakbo kundi sumusunod. Bumalik siya sa lupain ng kanyang nakaraan. At doon niya nakatagpo ang kanyang kapatid. Isang yakap matapos ang mahabang paghihiwalay. Ibinahagi niya ang utos ng Diyos. Aaron, kailangan nating bumalik sa Ehipto. Naunawaan ko, kapatid. Maging matatag tayo. At siya ay naniwala. Tinipon nila ang mga pinuno ng Israel. Ngunit ang tunay na laban ay nasa harap ng hari. Magkaharap ang dalawang kapangyarihan. Palayain mo ang aking bahay. Sino ang Diyos para sundin ko? At tumigas ang kanyang puso. Sa halip, lalo niyang pinahirapan ang mga tao. Ang pagdurusa ay lalo pang lumala. Bakit hindi nagbago ang lahat?
makikita mo ang aking kapangyarihan. Ang laban ay magsisimula pa lamang. Kapag nagsalita ang Diyos, kahit ang kalikasan ay susunod.